Uy, Doc Eloy! Sasama ka? Eloy! Sabi ko na nga ba sasama ka eh. Ayokong palagpasin, sayang rin. Kailan ka pa umabsent sa medical mission? Lagi kang kasama eh. Ang sabi pa naman ni Doc Enriquez, hindi ka raw kasama dahil may sakit ka. Magaling na ako, Miguel. Sure ka ba? Kaya mo na talaga? Oo nga sabi. Bakit ba ang kulit mo, Miguel? Malakas na ako. Nagtatanong lang ako. Tayong mga doktor, tao pa rin tayo. Abay baka mamaya ikaw pang gamutin namin sa Santa Clara, imbis na yung mga residente doon. Don't worry, I can handle myself. Kaya hindi mo na ako kailangan problemahin. Ayos ba yun? Kahit kailan talaga, pasaway. May sinasabi ka, Miguel? Ha? Wala no? Ano naman ang sasabihin ko? Tara na lang sa bus. Kanina pa yata tayo hinihintay doon. Saka nga pala, ang sabi daw malayong lalakarin natin. Ano? Malayong lalakarin natin? Oh gosh! Wala bang ibang daan para hindi na tayo maglakad? Wala eh. Tatawid daw kasi tayo ng ilog. Pero huwag kang mag-alala. May tulay naman daw tayong dadaanan. Lubid nga lang. Sa lubid tayo dadaan? Ay, Diyos ko Lord. Carry ko ba to? Ay, parang gusto ko na tuloy mag-back out. Siguro hindi siya nakinig kaya hindi niya alam. Nakikinig ako ah. Ganun talaga ang medical mission. Masanay ka na. Tara na. Sabay-sabay na nga kaming sumakay sa bus at doon kami sa likuran pumuesto. Si Miguel ang lagi kong kasama sa mga medical mission. Si Trisha naman ay ngayon lang nakasama dahil yon ang utos ng kanyang lolo, ang may-ari ng ospital na pinagtatrabahuhan namin. 6 na oras din ang tinagal ng biyahe. Tama nga si Miguel dahil pagkababa namin, bumungad agad sa amin ang lubid na may mga kahoy na dadaanan namin. Sanay naman ako sa mga ganong daan. Sa dami ko kasing napuntahang medical mission, iba't ibang pamumuhay ang sumasalubong sa amin. Hoy, Dr. Trisha, ano na? Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya. Gusto ko nang umuwi. Kapag umuwi ka, masyari ka sa lolo mo. Ikaw talaga tinakot mo pa. E di mas lalo yun hindi natatawid dahil sa ginawa mo. Sinabi ko lang naman ang totoo. Tignan mo yung mukha ni Trisha. Magpustahan tayo. Sure na sure akong aabutin na tayo ng gabi dito. Pero hindi pa yan makakatawid. Susunduin ko na nga. Ay, seryoso ka? Oo. Ay sus! Ano yan, knight in shining armor? Sira ulo. Diyan ka na nga, hintayin mo na kami. Sinundo ko nga si Trisha. Kapag kasi hinintay pa namin siya, mas lalo lang kaming magtatagal. At baka gabihin pa talaga kami. Paglapit ko sa kanya, kita ko agad ang takot sa mga mata niya. Huminga ako ng malalim at kinausap siya. Tumingin siya sa akin at naiiyak na umiiling. Kaya pinalakas ko ang loob niya para sumama. Ilang beses ko siyang sinabihan na hawakan ng kamay ko. Pero puro pagtili lang ang isinasagot niya. At sa tuwing lumilingon ako sa pwesto nila Miguel, tinatawanan lang niya kami, kaya napailing na lang ako. Hawakan mo na ang kamay ko, Trisha. Ayos lang yan. Alalayan kita. Hindi ko talaga kaya, Eloy. Kayo na lang kaya. Trisha, hindi naman nakakatakot eh. At isa pa, nandito ako. Hayaan ba kitang mahulog? Siyempre hindi. Ang kaso lang, alam mo namang takot ako sa heights, di ba? Alam ko, kaya nga kita pinalikan, di ba? Hawakan mo lang ang kamay ko. Promise, magiging ligtas ka sa akin. Basta mag-isip ka lang ng masasayang bagay. Wala akong maisip na masaya eh. Hindi ko talaga kaya, Eloy. Ayos lang ako dito. Uuwi na lang ako ng Maynila. Bahala na kung pagalitan ako ni Lolo.
Subukan mo lang, Trisha. Naniniwala akong kaya mo yan. Ang mahalaga, magtiwala ka rin sa sarili mo. Promise, aalalayan kita, hindi kita bibitawan. Sige, promise mo yan ha. Gagawin ko ang sinabi mo. Basta wag mo akong bibitawan ha. Natatakot talaga akong mahulog eh. Pangako. Kailan ba ako bumali ng pangako? Magtiwala ka sa akin. Magkaibigan tayo, di ba? Sa tuwing kailangan mo ako, dumadating ako. Ngayon pa ba? Malay ko ba? Baka kasi biglang may sumaging kalokohan sa utak mo. Basta hawakan mo na lang tong kamay ko. Aalalayan kita. Natatakot talaga ako eh. Ayos lang yan. Ako na ang bahala. Hawakan mo na lang yung kamay ko. Okay, sige. Basta ikaw ang bahala. At wag na wag mo akong bibitawan. Please! Maliwanag na maliwanag pa po sa sikat ng araw, Ma'am Trisha. Sige na nga. Pasalamat ka. Ano? Wala. Basta, tara na. Napailing na lang ako habang inaalalayan si Trisha. Sa tuwing tumitingin siya sa baba, puro tilila ang maririnig mo. Nasa kalahating oras din bago kami nakatawid sa tulay. Pagdating sa dulo, bigla siyang napaupo dahil sa panghihina. Binigyan agad siya ng tubig at agad niya yung ininom. Mabuti na lang may naghihintay sa aming truck. Doon inilagay ang lahat ng mga gamit namin. Kahit siksikan, pinilit naming sumakay. Ilang beses pa akong tumingin kay Trisha. Kita sa mukha niya na hindi talaga siya sanay sa ganito. Pagkarating namin sa Santa Clara, akala ko sasalubungin kami ng mga tao. Pero hindi. Parang mas umiiwas pa sila. Kayo na ba ang tinutukoy ni Mayor? Opo, galing po kami sa AIC Hospital. At kami po magme-medical mission dito. Eloy Coronel po pala, isang surgeon doctor. Maraming salamat po sa tulong nyo. Talaga po bang isang linggo kayo dito? Yes sir, ako po ang head ng medical mission. Ako nga palang kapitan dito sa baryo. Welcome sa Santa Clara. Alam na rin ng mga kagawad ang pagdating nyo. Sila na rin ang bahala sa tutuluyan nyo. Salamat po, Kapitan. Pedro Lacorte ang pangalan ko. Pero kahit Kapitan Pedro na lang ang itawag nyo, ayos lang sa akin yun. Okay po, Kapitan Pedro. Sabihan ko na lang po ang team. Sige po, Doc. Salamat po ulit. Tutulungan rin namin kayo sa medical mission nyo. Nga pala, Kapitan. May tatanong lang po sana ako kung okay lang. Tungkol saan naman po, Doc Eloy? Medyo malayo rin po ang bayan mula rito. At mukhang mahirap tumuwid sa tulay. Ano po ang ginagawa nyo kapag may emergency? Lalo na kung kailangan dalhin sa ospital ang pasyente. Sa totoo lang, Doc Eloy, may magaling at maganda kaming albularyo sa baryong to. Albularyo? Ibig sabihin isang manggagamot? Opo, gano'n nga. Siya po ang tumutulong sa amin kapag may nanganganak o may malubang sakit ang mga taga-baryo. Until now pala, uso pa rin ang mga ganyan. Pero Kapitan Pedro, siguro naman po alam niyong mas maganda kung sa ospital nagpapagamot ang mga tao rito. Alam niyo na, mas mainam pa rin kung totoong doktor ang gumagamot, hindi isang fake healer. Bakit? May problema ka ba sa mga albularyo? Dahil sa boses na yon, bigla akong napatingin sa likuran ko. Isang magandang babae ang bumungad sa akin. Maputi, matangkad, matangos ang ilong. Maganda ang pagkakalugay ng buhok. Ang kaso nga lang, may panyong nakatali sa kanyang ulo at ang suot niya ay pangmatanda. Mahaba kasi ang palda niya at simpleng damit lang ang pang-itaas, kaya mukha siyang jologs. Doc Eloy, siya nga pala si Aya, yung tinutukoy kong albularya. Siya po pala yun, Kap? Opo, Aya. Eto si Doc Eloy. Sila ang magme-medical mission dito sa lugar natin. Ganun po ba, Kap? Kung ganun, good luck.
Eloy nga pala, ang totoo at lisensyadong doktor. Iba rin palang amats nito eh. Aya, yan ang pangalan ko. Isa akong albularyo na bukod sa bata pa, maganda at magaling pa. Kaya nga kitang pagalingin eh. What? Mukha kasing may sakit ka eh. May mga halamang gamot pa ako sa bahay. Baka gusto mo. No thanks, kaya kong gamutin ang sarili ko. Yun naman pala eh. E di gamutin mo na rin yung utak mo. Yabang. Kap, una na po ako ah. Marami pa kasi akong gagawin sa bahay eh. Sige, Aya. Sige po, Kap. Ano bro? Ayos ba ang trash talk? Sa kape. Are you okay, Eloy? Mukhang masama ang ugali ng babaeng yun ah. I'm okay, Doc Trisha. No worries. Dahil sa tagpong yun, bigla akong nainis sa babaeng kausap ko. Mabuti na lang at hinatid na kami ni na kapitan at ng mga kagawad niya sa pansamantalang bahay na tutuluyan namin. Bale, 2 bakanting bahay yon. Ang isa para sa mga babae at ang isa naman ay sa amin. Kaso nga lang, tinamaan yata ako ng kamalasan. Malapit lang pala doon ang bahay ng albularya. Pasensya na po, Doc. Ito lang po kasi ang bakanting bahay sa lugar namin. Wala na po kayong ibang matutuluyan kundi ito lang. Bakit ka ba nag-iinarte dyan, Eloy? Wala namang masama dito sa tutuluyan natin. Tsaka maswerte na rin tayo, maganda at mahangin dito. Alam ko yun. Ang sa akin lang kasi, baka may iba pa tayong pwedeng tuluyan, yung malayo sa... Dun sa kaalitan mong babae? Teka nga lang, Eloy. Ano bang issue mo sa mga albularyo? Nai-insecure ka ba sa kanila? Siyempre hindi. Bakit naman ako may insecure? Alam mo ang mga albularyo, mga sinungaling yan. Peke. Mawalang galang na po, Doc. Alam ko pong mga doktor kayo at mataas naman po ang respeto ko. Pero yan si Aya, magaling at mabait na magagamot dito sa lugar namin. Inaasahan namin siya. Ikaw kasi. Dahil sa sinabi ni Kapitan Pedro, bigla na lang akong napatahimik. Pati na rin si Miguel. Sa totoo lang, wala talaga akong tiwala sa mga albularyo. Sa tingin ko kasi, lahat sila peke at hindi naman talaga kayang magpagaling. Habang nagmumuni-muni ako sa labas, bigla kong naalala si tatay, kung paano siya namatay. Napakuyong pa ako ng kamao saglit, habang pumapasok sa utak ko ang alaala ng pagkamatay niya sa kamay ng isang albularyo. Isa rin talaga yan sa dahilan kung bakit ako laging sumasama sa medical missions para makatulong sa mga tao, lalo na sa liblib na lugar. Alam ko kasing sila ang mas nangangailangan ng totoong doktor. Napabalik ako sa ulirat nang makita ko ang dalagang albularya. Naglakad siya palapit sa akin, kaya bigla akong napatayo sa kinauupuan ko. Papasok na sana ako sa loob, kaso nagsalita siya. Ano ginagawa mo dito? Delikadong manatili sa labas ng ganitong oras, lalo na't hindi kayo taga rito. Wala naman sigurong masama kung tumambay dito, tama? Nagpapahinga lang naman ako. Papasok din ako mamaya. Ay, makinig ka na lang sa akin. Hindi naman para sa akin to eh. Para sa'yo rin. Sabihin mo na rin pala to sa iba mo pang kasamang lalaki na mag-iingat sila. At para saan naman ha? Para ka nang babanta ah. Ang totoo niyan, ayaw naming may mga dayuhan dito sa lugar namin dahil doon nagsisimula ang pagpatay. Sa tingin ko, miss, sa ating dalawa, ikaw ang dapat magpatingin sa psychologist. May kaibigan ako, baka gusto mong i-refer kita. Hindi na kailangan. Mauna na ako. Basta, nabalaan na kita ha. Sumunod ka na lang sa sinabi ko.
Dahil sa pagtatalo namin ni Aya, padabog akong pumasok sa loob. Hindi ko alam kung ano ang problema niya, pero hindi na lang ako lumabas. Dumiretso na ako sa kwarto. Kasama ko si Miguel. Double deck yung kama. Siya sa itaas, ako naman sa baba. Kinabukasan, maaga akong nagising. Marami pa kaming aayusin para sa medical mission. Inayos na rin ng ibang staff ang gamit at tinulungan kami ng mga kagawad, pati na rin si Kapitan. Pero sa unang araw pa lang ng medical mission, wala man lang kahit isang residenteng lumapit. Hanggang may biglang matandang babaeng nanggulo sa amin. Umalis kayo dito! Umalis na kayo dito! Nananahimik ang lugar namin, kaya habang maaga pa, umalis na kayo. Lola, ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tubig? Aray! Dr. Tricia, kami nang bahala dyan. Doon ka na lang, kami nang bahala rito. Okay. Careful ha. Nananakit eh. Oo, sige Lola. May problema po ba? Pwede po natin pag-usapan. Kayo ang problema. Kapag hindi pa kayo umalis, tiyak na pare-pareho tayo mga nganib. Sasalakay na naman ang aswang. Aswang po? La, wala pong aswang. Hindi po yan totoo. Totoo lahat ng sinasabi ko. Kaya umalis na lang kayo. Umalis kayo dito sa baryo namin. Aling Ising, tama na po yan. Romel, dali mo muna sa loob si Aling Ising. Umalis na kayo. Makinig kayo sa akin. Pasensya na po, mukhang nagulo pa kayo ni Aling Ising. Ayos lang po, Kapitan. Huwag yun na lang pong intindihin. Nga pala, Kap. Ano po ba yung tinutukoy ng matandang babae tungkol daw sa aswang? Huwag yun na lang pong isipin yon. Medyo makakalimutin na kasi si Aling Ising kaya ganun siya. Sabagay, mukhang tama rin po kayo. Habang nag-uusap sina Miguel at Kapitan Pedro, napalinga ako sa bandang kaliwa. Doon ko nakita si Aya, nakatingin sa amin. Kumunot pa ang noo ko nang titigan niya ako ng masama bago siya umalis. Hindi ko talaga alam kung anong problema niya, kaya mabilis akong naglakad para sundan siya. Pero hindi ko na siya nakita. Nagulat na lang ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Ako bang hinahanap mo? Gusto lang kitang tanungin, bakit walang kahit isang residente ang nagpapacheck up sa amin? Bakit mo sa akin tinatanong yan? Ano ba kinalaman ko dyan? Bakit kasi hindi nyo nalang hikayatin ng mga taga-baryo para magpagamot sa inyo? Sigurado akong may ginawa ka sa kanila kaya hindi sila pumupunta sa amin. Aminin mo na, siguro nilason mo utak nila no, para sa'yo lang sila magpagamot. Hoy, doktor ka nga, pero nakakabwisit ka rin ha? Baka pwedeng magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Dok. Hindi porket doktor ka, alam mo na lahat. Huwag kang mayabang. At hindi porkat albularya ka, kaya mo nang gawin ang gusto mo. Kahit hindi tama, ang mga katulad mo, fake healer. Pera lang ang habol nyo. Ang laki rin talaga ng issue mo sa mga albularyo, no? Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, ha? Baka isang araw, lunukin mo lahat yan. At saka, makinig kayo sa sinasabi ni Aling Ising. Totoo yun. Natapos ang buong araw, naiilan lang ang nagpa-check up sa amin. Ang ibang residente ng Santa Clara ay mukhang umiiwas talaga. Sa totoo lang, hindi ko inakala na ganito sila kailap. Akala ko nga ay mapapagod kami sa dami ng tao, pero kabaliktaran ang nangyari. Mas napagod pa kami kakahintay. Ilang beses umikot si Kapitan para hikayatin ang mga tao, pero wala pa rin. Kaya nagpahinga na lang muna ang team.
Let's go na, Doc Eloy. Mahirap maghintay ng wala, no? Tama si Doc Trisha. Bro, baka bukas marami na. Magpahinga na muna tayo. Okay, sige. Siguro nga tama kayo. Ayusin na lang natin yung gamit para makapagpahinga. Okay, that's a good idea. Niligpit na namin ang mga gamit. Nakakapanghinayang, pero may mga araw pa naman. Baka bukas may dumating na. Kinabukasan, maaga akong nagising para mag-ayos. Ang aga mo naman bro. Baka mamaya wala na namang magpa-check up kahit excited ka. Malay mo, madami na mamaya. At huwag kang ganyan magsalita. Asus, masakit umasa. Pero alam mo, hindi pa rin mawala sa isip ko yung sinabi ni Aling Ising tungkol sa aswang. Naniniwala ka ba sa aswang? Hindi. Hindi totoo yun. Ginawa lang yan para manakot ng bata. Wait. Don't tell me naniniwala ka. Alam mo Eloy, wala rin namang masama sa paniniwala. May mga bagay lang na hindi kayang paliwanag kahit doktor tayo. Siguro nga. Pero may mga bagay na hindi dapat pinaniniwalaan. Wala ka namang mapapala. Ay naku, seryoso ng buhat mo. Maliligo na ako. Pagkatapos ko magpaalam, nagbanyo na ako. Mabilis lang din. Dahil hindi pa handa ang iba, nauna na kami ni Miguel. Pero tulad ng kahapon, wala pa ring dumating. Habang tinitingnan ko ang chart, napansin ko si Miguel na may kausap. Isang babae. Tumatawa pa siya. Hinaplos ng babae ang braso niya. Binigyan pa siya ng bottled water. Pero biglang nagsalita si Trisha, kaya napalingon ako. Doc Eloy, this is my first time to join a medical mission tapos ganito? Walang sumisipot? Hindi ganito sa ibang lugar, Dr. Isha. Sa ibang mission, sobrang dami ng pila. Dito, bilang lang sa daliri. Sa tingin ko, kailangan ko nang sumama kila Kapitan. Magbabahay-bahay ako. Sayang ang effort kung wala magpapagamot. Sa tingin ko tama ka. And I wish you luck. I hope so, Doctors. Ay, wait. Nasaan na ba si Miguel? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Nakita mo ba siya? Nandun lang yun ha. Saan? Doon. Sabay kaming tumingin ni Trisha kung saan ko huling nakita si Miguel. Pero wala siya ron. Nilibot ko ang paningin ko sa buong court. Pero wala. Lumabas na ako. Hinanap siya sa labas. Pero wala rin. Sumunod si Trisha. Nagtanong kami sa mga kasama at staff ng barangay. Pero kahit sila, hindi nila napansin ang pag-alis ni Miguel. I'll call him na lang. Baka nasa bahay lang yun. Hindi. Ganito na lang. Uwi na lang ako. Titignan ko kung nandun si Miguel. Kap, kayo na po muna dito. Sige po Doc. Gusto niyo pong samahan kayo ng tanod? Hindi na po. Malapit lang naman. Okay. Kayo po ang bahala. Nagpaalam na ako at umuwi sa tinutuluyan namin. Pero pagdating ko, wala rin si Miguel. Ilang beses ko siyang tinawagan at tinext, pero walang sagot. Biglang tumawag si Trisha, kaya umupo ako para sagutin. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Oh, Trisha. Nandiyan na ba si Miguel? Wala rin siya dito eh. Hello, Eloy? Wala pa rin si Miguel eh, pero may problema tayo. Ano namang problema at ang ingay niyo dyan? Kailangan mong bumalik sa covered court. Karamihan sa mga residente ng Santa Clara nandito na. Pero lahat sila masakit ang tiyan at nagwawala. Ano? Teka lang, babalik na ako. Hintayin mo ako. Sige, basta bilisan mo ha. Dahil sa sinabi ni Trisha
agad akong lumabas. Nataranta pa ako habang nilalak ang pinto. Maglalakad na sana ako pabalik nang makasalubong ko si Aya. Nagulat siya nang biglang lumitaw si Aling Ising. Mukhang balisa at nagmamadali. Aya! Aya! Ay, Diyos ko po, Aya! Bakit po, Nanay Ising? May problema po ba? Ang mga kalalakihan ng baryo nasa covered court. Masakit ang tiyan nila. Kailangan mo silang tingnan, Aya. Dalhin mo na ang mga gamit mo. Po? Totoo po ba yan? Oo, Aya. Hindi na sila makontrol doon. Ay, ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Sige po, kukunin ko na po yung mga pantawas at halamang gamot ko. Hindi ka pupunta doon. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Kailangan ako ng mga taga-baryo. Sa tingin mo ba may magagawa ka ron? Baka lalo pang lumala ang kondisyon nila. Kaya nga tatawasin ko eh, para malaman ko kung bakit sila nagkakaganon. The fuck? Ano tingin mo sa tawas? X-ray? CT scan? Nakikita agad ang sakit? Excuse me, pero cargo na namin ng mga taong nandun. Bahala ka nga dyan. Ang gusto ko lang ay tumulong. Gawin mo kung anong gusto mo. Palibhasa kasi, isa kang doktor, kaya hindi ka naniniwala sa mga ginagawa namin. Naudlot ang usapan namin ni Aya nang biglang may lumapit sa kanya. Namimilipit sa sakit ng tiyan ang mga ito at halatang putlang-putla na sila. Hindi na ako nakaimik nang pinapasok na ni Aya ang mga tao sa bahay niya. Kung hindi ka naniniwala sa manggagamot, wala na kaming magagawa riyan. Pero tandaan mo, hindi rin lahat ng doktor nakikita ang sakit ng isang tao. Ang sa akin lang po, Lola, mas magiging dehado ang pasyente kung idadaan pa sa tradisyonal na panggagamot. Ay, minsan, yung sinasabi mong makalumang panggagamot, mas epektibo pa sa pasyente. Pasensya ka na, Dok. Pero mauna na po ako. Napahilamos na lang ako ng mukha dahil sa inis. Muli kong tinahak ang daan pabalik sa covered court. Pagdating ko doon, tama nga si Trisha. Marami ang nakahiga sa sahig. Lahat sila, hawak ang tiyan at namimilipit sa sakit. Sa tuwing hahawakan sila, bigla silang nananakit. Dok Eloy! Ay, Dok, sa tingin ko nalason sila. Sige, i-check ko ang bawat pasyente. Kakausapin ko rin si Kapitan. Pero Dok, bakit sabay-sabay silang nalason? Tapos, puro binata pa. Wala ni isang matanda, babae o bata. Hindi ko pa alam ang sagot dyan, Dr. Trisha. Baka may nainom silang tubig or what. Ibigay mo na sa akin ng patient chart. Nakausap niyo na ba ang relatives nila? Kakausapin ko muna si Kapitan. Kap, may tatanong po sana ako. Tungkol saan, Doc Eloy? Sa mga pasyente po, sa tingin namin, nalason sila kaya... Napatigil ako sa paliwanag kay Kapitan nang biglang magwala ang ilan sa mga pasyente. Agad kaming lumapit para pakalmahin sila. Pero ang lalakas nila. Sa tuwing pipigilan sila, mas lalo lang silang nananakit. May ilan sa aming nasaktan na. Naging magulo ang covered court. Kahit mga kamag-anak ng pasyente, hindi mapakali. Hanggang sa biglang dumating si Aya. May dalang mga gamit. Aya, buti nakapunta ka na. Hindi na namin alam ang gagawin. Kapitan, kailangan po nilang inumin tong langis na may halamang gamot. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na huwag kang pupunta? Bakit ang kulit mo? Hindi ka ba marunong makinig? May kailangan akong gawin, kaya umalis ka sa daan ko. Importante to. Look, kung sa tingin mo, nagbibiro pa ako. Hindi. Kaya huwag kang makisawsaw ngayon. Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Kailangan ko silang bigyan ng lunas dahil kapag hindi, magiging aswang sila.
Wow! Aswang na naman. Hindi ko alam kung joke ba yan o bangungot eh. Pero hindi ka makakalapit sa mga pasyente ko. Doktor ka lang. Hindi ikaw ang magdidesisyon kundi pamilya nila. Sa tingin mo ba, may magagawa ka kung hindi sila maagapan? Wala. Hindi ako aalis. Kung gusto mo, ikaw ang umalis. Sabi kong umalis ka na eh. Nagmamadali ako. Dok Eloy, Aya, hindi siguro ngayon ang tamang panahon para magtalo kayo. Kailangan malunasan ang sakit nila. Dok Eloy, mawalang galang po pero hayaan niyo na si Aya. May tiwala kami sa kanya. What did you say? Naririnig niyo ba ang sarili niyo? Ipagkakatiwala niyo ang buhay ng mga pasyente sa fake healer na yan? Malaki ang tiwala namin kay Aya. At sa tingin ko, ganun din ang mga taga-baryo. Pasensya na po talaga. Eloy, ano nangyayari? Bakit nila tayo hinaharangan? Hindi ko rin alam. Sumasakit na ang ulo ko. Dinagdagan pa ng problema. Si Miguel. Ang gulo-gulo na. Pag nalaman to ni Lolo, siguradong yari tayo. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Wala na akong nagawa nang harangin kami ng mga residente. Masama ang tingin ko kay Aya habang pinapainom niya ng kung anong bagay ang mga pasyente. Pero maya-maya, nagsimula silang magsuka. Nang lumapit ako sa kanila, parang bumaliktad ang sikmura ko. May buhok, daliri, at mga itim na bagay na hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako sa bawat isa. Pare-pareho sila. Pero mas kalmado na sila ngayon, parang nanghihina. Kung pinigilan mo ako kanina, baka hindi na natin sila napigilan. Niyanggaw sila. Iyanggaw? Ano yun? Palatandaan yun, bago maging aswang. So, yun ang dahilan kung bakit ganun ang sinuka nila? Oh my gosh, first time ko lang maka-encounter ng ganito. Nalulunasan pa naman yun eh, pero kailangan maagapan. Kapag hindi, magiging ganap silang aswang. Kung aswang ang gumawa nito, sinong bibiktima sa kanila? At bakit puro kalalakihan? Trisha, can you stop asking? This is nonsense. Bakit naman? I just want to ask, Eloy. Sa tingin mo ba masasagot ng science sa nakita natin ngayon? Hindi, di ba? Kahit nga tayong mga doktor na, nagtataka pa rin. Wala nang ibang gagawa nito, kundi ang mandurugo. Isa siyang dating diwata, pero nang magmahal siya at lokohin, doon siya naging aswang. May sumpa ang diwata kapag nasaktan. Hindi na sila babalik sa dating anyo. Nagiging aswang na sila. Kaya kapag may bumibisitang lalaki dito, lalo na't binata, pinapaalis namin agad. Makinig ka sa amin, Eloy. Oo, mahirap paniwalaan. Pero totoo lahat yan. Alam mo ba kung bakit binata ang binibiktima? Dahil paghihigantihan. Kaya mag-ingat kayo. Ayoko mang maniwala, pero na magsalita ang mga pasyenteng sumuka kanina, iisa ang sinabi nila. May lumapit sa kanilang babae. Pagkatapos nun, sumakit ang tiyan nila. Bigla akong kinutuban. Paulit-ulit kong tinawagan si Miguel, pero wala pa ring sagot. Nawawala ba ang kasama niyo? Kailan pa siya nawala? Yes, kanina pa actually. As in, kanina pang umaga. Pagdating pa lang namin dito, ilang oras lang, bigla siyang nawala. Kaya nga bumalik si Eloy sa bahay para hanapin siya eh. Tch, nalintikan na. Bakit? Anong problema? Hindi to pwede. Sigurado ako may bago na naman siyang biktima. Ano ba nangyayari? Hindi kita maintindihan. Aya, ano sa tingin mo? Kap, sa tingin ko, nalinlang tayo. Siguro sinadya ang lahat ng nangyari ngayon para may mabiktima. At ang mismong pakay niya, yung doktor na kasama niyo. Anong sinasabi mo?
Bago ba siya nawala, may babaeng dumidikit sa kanya? Babae? Oo, babae. Meron ba? Meron. Inabutan pa nga siya ng tubig pero bigla rin siyang nawala nung nawala si Miguel. Sinasabi ko na nga ba eh. Masama to. Pwede bang sabihin mo na kung anong nangyayari? Binihag ng aswang ang kaibigan niyo. At kung hindi tayo magmamadali, baka maging isa na rin siyang aswang. Ano? Anong gagawin natin ngayon? Eloy, mag-isip ka ng paraan. Kailangan nating hanapin si Miguel. May alam akong paraan, pero kailangan ko ng gamit niya. Gamit? Anong gagawin mo ron? Gagamitin ko sa pagtatawas. Tawas na naman. Pwede naman tayo magsabi sa pulis. Mas mabilis pa siguro yun. Hindi pwede. Mas delikado. Ano magagawa ng tawas mo ha? Paano mahanap niya ng kasama namin? Pwede mong gamitin ang pagtatawas sa paghahanap. Tao man o bagay. Sige, ako nang bahala sa gamit ni Miguel. Ano bang kailangan mo? Yung mga huling ginamit niya. Yung maruming damit. Yung bagong hubad niya. What? Dirty cloth? Oh my gosh. I don't know kung kaya kong kunin yon. Eloy, I know you can do this for Miguel. Sa ngayon, ibaba mo muna ang pride mo, okay? Naniniwala ka ba talaga sa ganito, Doc Tricia? Wala namang masama kung maniwala tayo eh. Ang mahalaga, mahanap natin si Miguel. Kahit ayokong sumali sa kalokohang to, wala na akong nagawa, kundi sundin ang sinabi ni Aya. Doon kami sa bahay niya nagtawas. Kinuha ko ang mga huling ginamit ni Miguel. Pagkarating ko sa bahay ni Aya, bumungad agad sa akin ang mga santo at anito. Pati na rin ang iba't ibang halamang gamot. May mga kandila rin na nakapaligid sa mga santo at rosaryong nakasabit sa dingding. Nilubog ni Aya ang mga gamit ni Miguel sa kumukulong tubig sa palayok. May binubulong siya habang hinahalo ang damit. Bakit nilagay mo dyan ang damit ni Miguel? May gagawin kasi ako rito. Isa to sa mga paraan ng pagtatawas, lalo na kapag may hinahanap ka. Legit ba yung ginagawa mo? Baka mamaya maligaw pa tayo dahil dyan. Magtiwala ka na lang kasi. Kapag kontra ka ng kontra dyan, mas lalo lang ako mahihirapan hanapin ang kaibigan mo. Gets mo? Ikaw lang ba ang maghahanap? Wala ka bang kasama? Oo, ako lang. Bakit? Sasama ka ba? Sige, sasama ako. Ang mahalaga, mahanap si Miguel. At ano namang magagawa mo sa pakikipaglaban sa aswang? Baka imbis na makatulong ka, madamay ka pa. Wala kang alam sa akin. Marunong ako sa martial arts at sa pakikipaglaban. Mukha ka namang mabait eh. Magaling makisama. Pero hindi ko alam kung bakit ang init ng ulo mo sa akin. Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Dahil galit ako sa mga albularyo. Wala silang ibang ginawa kundi manloko ng tao. Wow, personal reason pala. Ano ba talagang rason, Doc Eloy? Pwede ko bang malaman yon? Hindi. Kahit kailan talagang sungit. Ay, bahala na nga siya sa buhay niya. Wala akong pake. May sinasabi ka? Wala, boss. Sabi ko nga, di ba? Aayusin ko na to. Galing ko, di ba? Hindi ko na lang siya pinansin. Hinintay kong matapos ang ginagawa niya. Pagkatapos niyang pakuluan ang damit ni Miguel, kumuha siya ng tubig mula sa palayok at nagtirik ng kandila. Kumuha siya ng pulang kandila at nilagyan yon ng pangalan ni Miguel. Sinindihan niya ito at pinapatak ang wax sa tubig. Habang pinapatak niya ito, may namumuong imahe sa tubig. Lumapit ka. May papakita ako sa'yo. Ano naman yan? Kita mo ba to? Ito ba ang itsura ng babaeng kumausap sa kaibigan mo? Tiningnan kong mabuti ang tinuro ni Aya at nagulat ako.
Kuhang-kuha niya ang itsura ng babaeng kausap ni Miguel. Muling may tinuro si Aya. Yun daw ang lugar kung saan dinala ang kaibigan ko. Korteng bundok ang namuo sa tubig. Pero ang gitna nito, kakaiba. Saan naman natin pupuntahan yan? Alam ko kung saan yan. Nakapunta na ako ron para kumuha ng halamang gamot. Pupuntahan na ba natin si Miguel? Baka mapahamak pa siya kung matagalan tayo. Oo, at kailangan na nating magmadali. Pero Eloy, hindi ito magiging madali ha. Kaya kung natatakot ka, mas mabuting ako na lang. Sa tingin mo ba, ganun ako kaduwag? Tandaan mo, babae ka. Lalaki ako. Mas malakas ako sa'yo. Grabe ha, kahit kailan talaga hindi ka nagpapatalo no? Aayusin ko na lang ang mga dadalhin natin. Sasabihin ko na rin kung paano gamitin yon. Okay, sige, bahala ka. Hinanda na ni Aya ang mga dadalhin. Sinalansan niya lahat sa mesa. Pinagmamasdan ko lang siya. Nagdikdik siya ng bawang at hinaluan ng asin. May dinikdik din siyang halamang gamot. Hindi ko lang alam kung ano yon. Habang abala siya, nilibot ko ang paningin ko sa bahay. Wala man lang picture frame o kasamang tao. Siguro nga mag-isa lang siya sa bahay niya. Baka nagkamali ako sa panghuhusga. Hoy, anong tinutunga mo dyan? Lumapit ka na. Wala ka bang kasama dito? Kapatid man lang o magulang? Wow ah. Bigla ka naging interesado sa buhay ko? Level up na ba tayo? Nagtatanong lang ako. Bata pa lang ako, wala na sila. Pero pareho silang manggagamot. Pareho ring lumaban sa aswang. Kinupkup ako ng lola ko. Pero patay na rin siya. Kaya mag-isa ka lang sa buhay? Oo, sanay na ako. Mababait naman ang mga taga Santa Clara eh. Para na silang pamilya ko. 'Di ba? Ang laki ng family tree ko. Ibig sabihin, sanay ka na sa pakikipaglaban sa mga aswang? Sinanay kong sarili ko. Gusto ko kasing maging katulad ng mga magulang ko. Eh ikaw, ano naman ang kwento mo? Bakit galit na galit ka sa mga albularyo? Mahabang kwento, ayoko nang balikan. So pipiliin mong kimkimin na lang lahat ng sama ng loob mo? Ako nga eh, imbis na magalit sa nangyari sa mga magulang ko, pinili kong umusad. Kaya mo pinili maging albularyo para makatulong? Para makita ka ng magulang mo kung nasaan ka na ngayon? Tumpak! In fairness, matalino ka rin pala, Doc. Kaya iwasan mo na yung pagiging masungit mo sa akin. Hindi ko naman kayo inaagawan ng trabaho eh. Pero sa tuwing nakikita mo ko, pakiramdam ko, kompetensya ako. Hindi yun ang tingin ko sa'yo. May ibang dahilan. Pero yan ang nararamdaman ko minsan. Hindi mo lang naiintindihan kung bakit ako ganito. Ay, alam mo, Doc, kapag may malalang pasyente na nagpapagamot sa akin, lalo na dito sa baryo, lagi kong pinapayo na pumunta sila sa ospital para ma-double check. Kalokohan. May mga manggagamot dyan. Pera lang habol. Walang pake sa buhay ng tao. Aba, oo naman. Pero sa hirap ng buhay, may mga taong nakikipagsapalaran sa manggagamot at sa itaas. Marami ang bumabiyahe sa malalayong lugar para lang dayuhin ang pinakamagaling na albularyo. Ikaw, hindi ka ba dinadayo? Ay, yan nga ang problema, Doc. Hindi eh. Gusto mo, i-recommend mo ko? Joke lang. Mahilig ka rin pala magbiro? Medyo. Pero sa totoo lang, Doc Eloy, malaki ang potensyal ko sa labas. Pero pinili ko rito. Kasi ito ang tahanan ko. Baka naman sinasabi mo lang yan para gatasan ng mga tao rito. Wow! Ang judger mo ha? Sa tingin mo ba ganun ako? Nagbibiro lang ako. Naks, marunong ka rin palang magpatawa, Dok eh. Nakakatawa. Hindi ako namemera.
Minsan binibigyan lang ako ng gulay, isda o bigas. Okay na ako ron. Hindi ko na hinihingi. Kusa nilang binibigay yon. Mahirap kayang tumanggi sa grasya. Hindi na ako nagsalita. Nagpatuloy si Aya sa pagpapaliwanag kung paano gamitin ang dala naming panglaban sa aswang. Binigyan niya ako ng langis. Kailangan daw naming ipahid sa katawan para hindi kami maamoy. Nagpaalam na kami kay Kapitan Pedro at pagkatapos noon, umalis na kami. Papunta kami sa bundok na konektado sa baryo nila. Sa gitna daw ng bundok na yon, nakatira ang mandurugo na kumuha kay Miguel. Doon daw pinakamalakas ang mandurugo. Dahil yon ang teritoryo niya. Kaya tinuruan ako ni Aya ng mga dapat gawin. Oh, naiintindihan mo ba ako, Doc Eloy? Ako ang haharap sa aswang ha. Ikaw, kunin mo agad ang kaibigan mo. Painumin mo sa kanya ang laman ng bote. Balutin mo ng itim na telang binigay ko. Maliwanag ba? Oo, malinaw. Doc Eloy, mag-iingat ka. Salamat, Aya. Pero ikaw, kaya mo bang mag-isa? Huwag kang mag-alala. Kaya ko. Mas maiging sundin natin ang plano natin. Kapag sabay tayong humarap, baka lalo tayong pumalpak. Sige, basta mag-ingat ka rin. Kapag ligtas na si Miguel, babalikan kita. Oo, ako nang bahala. Basta, ilayo mo siya. Sige, Aya. Miguel, gumising ka, Miguel! Nasaan tayo? Bakit ang dilim? Eloy, anong ginagawa natin dito? Mamaya na ako magpapaliwanag. Kailangan natin makaalis. Ngayon na. Naguguluhan ako, Eloy. Teka lang, bakit parang bumabaliktad ang sikmura ko? Pagkatapos magsalita ni Miguel, hindi niya napigilang magsuka. At tulad ng sinuka ng mga nabiktima ng aswang kanina sa covered court, ganun din ang isinuka ni Miguel. Nagulat pa siya sa nakita niya. At kahit ako, hindi ko rin napigilan ang masuka. Kumuha ako ng tubig sa bag at pinainom yon kay Miguel. Hindi ko na ipaliwanag ang lahat sa kanya. Dahil ang mas mahalaga ngayon ay makaalis kami sa lugar na yon at mailayo si Miguel at matulungan si Aya. Mabilis kaming lumabas ni Miguel sa kuweba. Pero laking gulat ko nang makasalubong namin ang babaeng kumausap sa kanya kanina sa covered court. Isabela, nandito ka rin. Teka lang, naguguluhan ako. Ano bang ginagawa natin dito? Miguel, buti na lang naabutan kita. Alam mo bang kukunin ka nila sa akin? Ayokong mawala ka sa akin, Miguel. Ano? Tama ba yung narinig ko? Eloy, kukunin mo daw ako? Isabela! Miguel, huwag ka makikinig sa kanya. Hindi mo siya dapat paniwalaan. Nagsisinungaling siya. Hindi yan totoo, Miguel. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Gusto lang nilang palabasin na masama ako para paghiwalayin tayo. Akala ko ba mahal mo ako, Miguel? Mahal nga kita. Sobra. Isabela. Kung ganon, sumama ka sa akin. Hawakan mo ang kamay ko. Sige na, Miguel. Hawakan mo. Sumama ka sa akin. Wag! Wag mong subukang hawakan ang kamay niya, Miguel. Eloy, pigilan mong kaibigan mo. Miguel, makinig ka. Hindi siya makakabuti para sa'yo. Isa siyang aswang. Miguel, hindi yun totoo. Sa akin ka maniwala. Ginagawa lang nila to para paghiwalayin tayo. Hindi yan totoo. Gumising ka, Miguel. Huwag kang magpadala sa kanya. Dahil kapag sumama ka sa kanya, hindi ka na makakabalik habang buhay. Katulad na nangyari sa tatay ko. Manahimik ka. Kusang sumama sa akin ang tatay mo. Bakit ba ayaw niyong tanggapin yon? Sinungaling.
Nilason mo ang utak niya, kaya sumama siya sa'yo. Kaya rin napatay ni tatay si nanay. Dahil sa ginawa mo. Pagbabayaran mo ang lahat. Papatayin kita. Wes, hindi mo ako kaya. Katulad ka na ng mga magulang mo. Mahihina. Ibahin mo ko. Dahil naghanda ako para harapin ka. Nagulat ako sa sinabi ni Aya. Akala ko ay namatay ang kanyang mga magulang sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero may mas malalim pa palang dahilan. Kita ko sa mga mata ni Aya ang sakit at ang paghihigante. Napatingin ako kay Miguel na nawala na sa sarili. Konting dangkal na lang at mahahawakan na niya ang kamay ng babaeng kaharap namin. Agad kong kinuha sa bulsa ko ang bawang na may asin. Sumenyas si Aya at sumenyas din ako pabalik. Nang alam na niya ang plano, agad siyang kumilos. Bago pa mahawakan ni Isabela ang kamay ni Miguel, mabilis kong sinaboy sa mata ni Isabela ang bawang at asin. Nagkaroon ng pagkakataon si Aya para sumugod. Hinila ko si Miguel palayo. Ano ba talaga nangyayari, Eloy? Naguguluhan na ako. Hindi ko na maintindihan. Sumasakit ang ulo ko. Basta pre, bilisan mo tumakbo. Kailangan natin tumakas. Sa amin ka lang muna maniwala, wag sa kanya. Hindi pa kami nakakalayo nang bigla akong makarinig ng ungol. Isang tunog na pinaghalong hayop at tao. Nang lumingon ako, unti-unting nagbabago ang anyo ni Isabela. Nagkaroon siya ng pakpak. Ang balat niya ay naging kaliskis na kulay itim. Nakalugay ang buhok niya. Puno ng pangil ang kanyang mga ngipin. Pulang-pula ang mga mata niya. At ang mga kuko ay naging matutulis. Napaatras kami ni Miguel. Halatang namumutla siya. Kaya kinaladkad ko na lang siya palayo. Umanda kayo sa akin. Hindi niyo ako matatakasan. Kayo muna ang uunahin ko bago ko patayin ang albularyang yon. Bilisan mo tumakbo, Miguel. Baka maabutan niya tayo. Tsak parehas tayong mamamatay. Ano ba nangyari sa itsura niya? Bakit naging ganon? Dahil isa siyang aswang. Kaya bilisan mo na. Sa bilis ng takbo ko, hindi ko na tinitingnan ang daan. Isa lang ang mahalaga. Makalayo kami sa aswang na yon. Pero bigla akong napatid. Nawalan ako ng balanse at nadapa. Kita ko ang gulat sa mga mata ni Miguel. Pero sinenyasan ko siyang tumakbo at huwag huminto. Tumakbo siya. Ako naman, pilit tumatayo. Pero nasa harapan ko na ang aswang. Nilabas nito ang mahaba at manipis na dila. Nakangisi pa ito habang pinagmamasdan ako. Gumapang na lang ako paatras. Bakit ka lumalayo? Akala ko ba matapang ka? Sugod kayo ng sugod eh. Pero mga duwag naman pala kayo. Hoy! Ako ang harapin mo. Tayo ang magtuos. Maghintay ka lang dyan. Tatapusin rin kita. Huwag kang magmadali. Dahil ikaw naman talagang isusunod ko eh. At ikaw, maghanda ka. Dahil ikaw ang uunahin ko. Nagkakamali ka ng binangga. Hindi mo ako kaya. Pwes, tingnan natin kung totoong sinasabi mo. Tinangkang idikit na mandurugo ang dila niya sa leeg ko. Pero bigla siyang napaatras. Para siyang nasunog sa dulo ng dila. Nakita ko ang paglaki ng mga mata niya habang nakatingin sa akin. Maging si Aya nagulat. Tumayo ako at hinarap siya. Pero siya naman ngayon ang umurong. Bakit ka lumalayo? Akala ko ba papatay mo ako? Gawin mo na!
Sino ka ba talaga? Bakit meron kang pangontra sa aswang? Dahil katulad ni Aya, isa rin akong anak ng albularyo. Manggagamot ang tatay ko. Pero namatay siya dahil binalikan siya ng sakit na mga ginamot niya. At yung albularyo yung gumamot sa kanya, pinarahan lang kami. Imbis na gumaling si tatay, mas lumala pa. Yun ba ang dahilan kung bakit galit na galit ka sa mga albularyo? Kung bakit sa tingin mo, namemera lang sila? Oo, pero nagbago na ngayon. Alam ko na, hindi lahat katulad ng taong gumamot sa tatay ko. Aya, sabay natin papagsakin ng halimaw na to para hindi na siya makapanakit ng iba. Sige Eloy, kahit hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, mukhang dito magkakasundo tayo. Kung ganon, parehas ko na lang kayong papatayin. Sabay kaming sumugod ni Aya. Kinuha ko ang itak sa tagiliran ko. Si Aya naman, inilabas niya ang buntot pagi. Ngunit sa isang iglap, nawala ang aswang sa harapan namin. Kaliwat kanan ang tingin namin. Wala. Hindi namin siya makita. Naging alerto ako. Ramdam ko, bigla siyang lilitaw. Pero ilang minuto na ang lumipas. Wala pa rin. Hanggang sa... Eloy, kailangan nating mag-ingat. Sigurado akong nasa paligid lang ang aswang na yon. Oo, sige, naiintindihan ko. Nasaan si Miguel, Eloy? Hindi ba kasama mo siya kanina? Nadapa kasi ako kanina. Pinauna ko na siya tumakbo. Kaya ngayon, hindi ko na alam kung nasan siya. Nalintikan na tayo. Alam ko na kung bakit wala pa ang aswang. Sa tingin mo ba, tama yung iniisip ko? Sa tingin ko, iisa lang ang iniisip nating dalawa. Ang ibig sabihin nun, papunta si Isabela kay Miguel. Pagkatapos sabihin ni Aya yon, bigla naming narinig ang boses ni Miguel na sumisigaw. Nagkatinginan kami ni Aya at bigla akong kinabahan. Kaya pareho kaming tumakbo at sinundan ang kinaroroonan ng sigaw ni Miguel. Tama nga ang hinala ko dahil nandun si Isabela. Nanlaki ang mata ko habang nakatingin kay Miguel. Naglulupasay siya sa sahig. Parang nangangati ang balikat at naglalaway. Lalapitan ko na sana siya, pero agad humarang si Isabela. Ano nang gagawin nyo? Kaya nyo ba siyang iligtas? Kalahating oras lang meron siya. Tapos, magiging aswang na siya. Ano ginawa mo sa kanya? Para mapabilis ang pagiging aswang ng isang tao, may nilipat akong itim na sisiw sa kanya. Ano? Sinong uunahin nyo? Patayin ako? O tulungan siya? Mamili kayo! Napakatuso mo talaga kahit kailan. Gagawin mo ang lahat para lang manalo ka. Sa tingin mo papayagan kita sa plano mo? Hindi. Hinding-hindi kita mapapatawad. Dahil sa sinabi ni Isabela, napatingin ako kay Miguel. Hindi ko alam ang uunahin, pero naaawa ako sa kanya. Susugurin na sana ni Aya ang aswang, pero pinigilan ko siya. Pakiramdam ko, ako ang dapat lumaban para mailigtas si Miguel. Sinabi ko kay Aya ang plano ko, pero nung una, umayaw siya. Naiintindihan ko naman. Gusto niyang gumante para sa mga magulang niya. Pero alam kong siya ang kailangan ni Miguel at hindi ako. Siya lang ang makakaligtas sa kaibigan ko. Aya, please. Iligtas mo si Miguel. Tulungan mo siya. Naniniwala ako sa'yo. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko nitong nakaraan. Galit lang ako. Galit ako sa sarili ko kaya... Sorry. Gusto ko ako ang gumanti, Eloy. Gusto ko ng hustisya para sa mga magulang ko. Alam ko yan, Aya. Kaya ako nang bahala. Tama ka.
Lahat ng sinabi ko niluluno ko na. Hindi lahat ng sakit kayang gamutin ng doktor. May mga sakit na mahirap ipaliwanag sa siyensya, pero kayang lunasan ng manggagamot. Bakit mo sinasabing lahat ng to? Akala ko ba hindi ka naniniwala? Dahil yan ang totoo, hindi ako ang kailangan ni Miguel. Ikaw, hindi ko siya kayang iligtas pero ikaw, kaya mo. Kaya please, Aya, tulungan mo si Miguel. Tiningnan ako ni Aya sa mata. Parang tinitimbang kung ano ang isasagot. Lalo akong nagsumamo dahil si Miguel ang kailangan niya. Wala na kaming ibang pagpipilian. Ginagawa ko ang lahat para mailigtas si Miguel at mapatay ang aswang sa harapan namin. Napangiti ako nang tumango at pumayag si Aya. Dahil sa tuwa, niyakap ko siya nang hindi inaasahan. Pero agad din akong bumitaw. Akong bahala kay Miguel. Pero Eloy, protektahan mo kami. Huwag mong palalapitin sa amin ng aswang. Huwag ka mag-alala. Gagawin kong lahat para iligtas kayo. Ako nang bahala sa kanya, basta pagalingin mo si Miguel. Napangiti ako sa sinabi ni Aya. Isang bagay na matagal ko nang kinalimutan ang nagpapaalala ulit sa akin sa lugar na to. Dahil kay Aya, parang nagbago ang pananaw ko sa buhay. Sinimulan na namin ang plano. Ako ang humarap sa aswang at mabilis namang lumapit si Aya kay Miguel. Nilabas ko ang buntot pagi na bigay ni Aya at hinarap ang aswang. Sumugod siya sa direksyon nila Aya, pero hinampas ko siya sa ere gamit ang buntot pagi, kaya natamaan siya. Hindi ka makakalapit sa kanila. Ako ang harapin mo. Sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Kung ganun, patayin mo ko kung kaya mo. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang gusto mo. Papatayin kita para hindi ka na makapinsala. Para maipagiganti ko ang pagpatay mo sa magulang ni Aya. Pagkasabi ko noon, ipinulupot ko sa kamay ko ang kwintas na bigay ni Papa nung bata pa ako. Sabi niya noon, magiging proteksyon yon laban sa masasama. Simula pagkabata, hindi ko yun tinanggal. Ngayon ko lang siya magagamit. Sinugatan ako ng aswang, pero agad akong nakailag. Mabilis kong ipinulupot ang buntot pagi sa leeg niya. Pero bigla akong napahagis nang gamitin niya ang pakpak niya. Akala mo ba ganun lang ako kadaling patayin? Nagkakamali ka. Manda ka sa ginawa mo. Papatayin kita! Hindi mo ako mapapatay dahil uunahan kita. Muling sumugod si Isabela. Dumukot ako ng asin at bawang sa bulsa ko. Saktong paglapit niya, sabay kong isinaboy ang bawang at asin. Biglang umusok ang mukha niya. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Muli kong pinulupot ang buntot pagi sa leeg niya. Mabilis akong kumilos. Hahampasin niya sana ako, pero nakailag ako. Ang kamay kong may kwintas, dali-dali kong binaon sa dibdib niya. Hanggang sa makuha ko ang puso niya. Kita ko ang gulat sa mga mata niya. Pagkalabas ng puso niya, tinadyakan ko siya ng malakas. Natumba siya at napahiga sa lupa. Doon siya unti-unting naging abo. Pagkatapos ko siyang mapatay, nang hina ang tuhod ko at napaupo ako sa lupa. Eloy, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nasugatan ka ba? Eloy, magsalita ka! Aya, napatay ko siya. Napatay ko yung aswang. Grabe, hindi ako makapaniwala sa nagawa ko. Oo, Eloy. Nagawa mo. Nailigtas mo kami. Pinatay mo ang pumatay sa mga magulang ko. Salamat, Eloy.
Salamat sa ginawa mo. Kumusta si Miguel? Ayos na ba siya? Sa ngayon, oo. Natanggal ko na yung sisiw sa loob ng katawan niya. Pero baka ilang araw bago siya magising. Huwag kang mag-alala. Gagamutin ko pa siya. Salamat, Aya. Salamat sa tulong mo sa amin. Siguro kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano ka ba? Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Malaki ang naitulong mo sa akin, Eloy. Lalo na sa pagkuha ng hustisya para sa mga magulang ko. Hindi, Aya. Tingin ko pareho tayo may napala para sa isa't isa. Sa tingin ko rin, tadhana ang nagdala sa ating magkakilala. Tama ka. Isang doktor na hindi naniniwala sa albularyo. Pero isang araw, biglang humingi ng tulong. Parehas kaming natawa ni Aya. Dahil sa pagod, hindi na namin namalayan na nakatulog pala kami. Nagising na lang kami dahil sa ingay sa paligid. Pagmulat ng mata ko, katabi ko si Aya. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ko. Pareho kaming napatayo nang biglang tumili si Trisha. Oh my God! Anong ginagawa niyo? Akala ko ba ililigtas niyo si Miguel? Pero bakit parang nakayakap kayo sa isa't isa? Pasensya na, Trisha. Nakatulog lang kami dahil sa pagod. Oo, tama si Aya. Dahil lang sa pagod kaya naabutan niyo kaming ganito. Akala ko hindi kayo magkakasundo kaya sinundan namin kayo. Pero sa nakita namin, parang kayo na nga. Kapitan, sa tingin niyo po ba, papatulan ko tong isang to? Hindi no, ayoko po sa masungit at laging nakasimangot. At isa pa, hindi kami talo. Friends lang kami sa pagpatay ng aswang. Doc Eloy, sumasangayon ka ba sa sinabi ni Aya? Bahala siya, buhay niya yan. Oh, anong problema nun? Akala ko ba bati na kami? Ay, hindi pa pala. Hoy, Doc Eloy! Saan ka pupunta? Doc! Aalis na. Hindi pa ba tayo okay? Huwag mo sabihin galit ka na naman. Hindi. Ano? Oy, Doc! Napangiti ako habang kinukulit ako ni Aya. Hindi ko siya pinansin para isipin niyang galit pa rin ako. Kahit sa totoo lang, natatawa talaga ako. Dahil sa pagdating nila Kapitan Pedro, napadali ang pagbalik namin sa baryo. Hindi muna kami nag-operate ng medical mission. Pinili muna naming magpahinga. Si Miguel, dinala sa bahay ni Aya para gamutin. 2 araw siyang tulog. At nang magising siya, wala siyang maalala. Sabi ni Aya, normal lang yun sa nangyari sa kanya. Mabuti na lang talaga at nailigtas namin siya. Doc Eloy, marami tayong pasyente ngayon. Meron ulit bago? Hindi ba madami na tayo na-check up kahapon? Oo, pero may gusto pa raw magpa-check up eh. Oh, hindi ka ba masaya? Gusto mo pauwiin ko na sila? Wag! Siyempre masaya. Mabuti nga't nagpapagamot na sila sa atin. Akala ko uuwi tayong walang nangyari. Tama ka dyan. At least, naramdaman ko yung feeling ng medical mission. In fairness ha, masaya pala. Di uulit ka ulit. Siguro pag-iisipan ko muna. Basta walang tulay sa daan, go ako. Ano kaya ang dahilan at nagpapagamot na sila sa atin? Kasi sa tingin ko, kailangan din nila kayo. Bilang albularyo, may mga bagay kaming isinasaalang-alang sa panggagamot. Napalingon ako nang magsalita si Aya sa likod. Nakangiti siya sa amin. At sa likuran niya, nandun si Miguel. Nakangiti rin. Nagulat kami ni Trisha. Ngayon lang ulit nakalabas si Miguel.
Miguel! Oh my gosh! Okay ka na ba? Magaling ka na ba, ha? Dok Trisha, masyado kang maigpit. Nahihirapan akong huminga. Tsaka nagkita naman tayo kahapon, di ba? Parang miss na miss mo ko. Oo nga, pero hindi ka pa okay kahapon eh. Sobrang kinabahan kami sa'yo. Akala ko, hindi ka na babalik. Grabe ka sa hindi babalik. Pasalamat ako kay na Eloy at Binibining Aya, niligtas nila ako. Naalala mo na ba ang lahat ng nangyari? Hindi niya pa maaalala ng buo. Pero naikwento ko na sa kanya ang nangyari. Naboboring daw siya kahapon eh. Kaya nagpakwento siya kung paano ko raw napatay ang aswang. Ano? Ikaw ang nakapatay? Oo bro, ang galing pala nito ni Aya. Bukod sa maganda, mabait at matulungin pa. Sabi niya sa akin, ang hina mo raw. Wala ka raw nagawa, totoo ba yun? Wow! Nasabi niya talaga yon? Galing mo ah. Parang ikaw yata ang may amnesia. Sorry na. Gusto ko lang utuin yung kaibigan mo eh. Malay ko bang maniniwala siya? Ano pa nga ba magagawa ko? Sa'yo na lahat ng credits. Ay, oo nga pala. Mauna na ako sa inyo ha. May pupuntahan pa kasi ako eh. Saka mukhang busy pa kayo. Speaking of busy, oh my gosh, may pasyente pala ako. Sabay-sabay kaming natawa nang bigla siyang napatakbo. Nang tingnan namin ang table ni Trisha, mahaba na pala ang pila. Agad niyang kinuha ang chart sa nurse. Nagpaalam na rin si Miguel at tumulong sa ibang doktor. Nilipat ko ang tingin ko sa buong covered court. Kung nung una, walang nagpapagamot, ngayon, punong-puno na. Natawa ako habang umiiling at tumingin ako kay Aya na nakangiti rin. Salamat, Aya. Para saan? Dahil alam kong ikaw ang pumilit sa kanila, kaya salamat sa ginawa mo. Sinabi ko lang naman sa kanilang dapat nilang gawin eh. Buti na lang nakinig sila. Ang lakas mo rin sa kanila, no? Medyo lang, pero baka nga. Nga pala, Aya. Bukas na ang alis namin. Pero pwede ba tayo magkita mamayang gabi? Saan naman? Doon sa lugar kung saan mo ako unang nakita. Gusto ko lang magpasalamat bago kami umalis. Kung ganon, ayos lang. Basta may pagkain. Okay na okay ako dyan. Oo, ako nang bahala sa pagkain. Basta pumunta ka lang. Yon, edi pupunta ako. Eloy, kailangan ka na yata doon. Oo, sige. Susunod na ako. Paano, Aya? Dito na muna ako. Sige, may pupuntahan din ako eh. Naging busy nga kami ng araw na yon. Dahil huling araw na rin namin, nagpahanda si Kapitan Pedro. Lahat ng taga-baryo ay nasa covered court. May mga alay na kanta, sayaw, at pasasalamat mula sa mga tao. Kung nung una, malamig ang pakikitungo nila, ngayon, mainit na ang pagtanggap nila sa amin. Dahil may usapan kami ni Aya na magkita, bago ako matulog, lumabas muna ako. At tamang-tama, nandun na rin siya. Napahinto ako nang makita ko ang itsura niya. Hindi na pangmanang ang suot niya. Nakabistida siyang puti, hapit sa katawan. Nakataling maayos ang buhok at sa tingin ko, bumagay sa kanya ng husto. Uy, baka matunaw ako sa titig mong yan ha? Bakit? Ang ganda ko ba? Wag mo nang sabihin. Alam ko naman nagagandahan ka sa akin eh. Lakas din ng kayabangan mo, no? Hoy, grabe ka dun ah. Bakit? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Nagagandahan naman, pero konti lang. Wow, konti lang? Eh di thank you. So bakit mo ba ako pinapunta dito? Ano kailangan mo? Gusto ko lang magpasalamat. Marami kang pinarealize sa akin. Ilang araw lang tayo magkasama pero parang pinumukha mo sa akin na sobrang mali ang pamumuhay ko. Ang drama mo naman. Parang hindi ka nababalik ah.
Dahil sa sinabi ni Aya, hindi agad ako nakaimik. Tiningnan niya ako sa mata at parang nasagot niya ang sarili niyang tanong. Huminga ako ng malalim. Isa rin talaga sa dahilan kung bakit gusto ko siyang makausap ngayong gabi ay para magpasalamat. Hindi ko na rin kasi alam kung makakabalik pa ako o hindi na. Uy, sumagot ka! Hindi ka na ba babalik? Oo, parang ganun na nga. Hindi ako sigurado kung makakabalik pa ako o hindi na. Ganun ba? Sayang naman. Akala ko pa naman, magkakaroon ako ng kaibigang manggagamot. Yung may lisensya, tulad ng sinabi mo. Pero baka hanggang dito na lang pagkakaibigan natin. Masaya ako naging kaibigan ka, Aya. Salamat. Naging bahagi ka ng buhay ko kahit sa sandaling panahon lang. Dapat ba akong maiyak? Parang gusto nang pumatak ng luha ko eh. Ayos lang. Baka kasi mamiss mo tong pagiging pogi ko. Gusto mo ba ng panyo? Meron ako dito. Ay, wag na pala. Parang umurong bigla yung luha ko. Sure ka ba? Oo, wag na. Ayos na pala ako. Ang yabang mo din eh. Seryoso na talaga. Aya, salamat sa lahat. Marami kang naituro sa akin at promise, hindi ko kakalimutan lahat yon. Ano ka ba? Ikaw nga tong may naitulong sa akin eh. Salamat rin ha. Sa ngayon, alam kong mapayapa ng mga magulang ko dahil nakuha ko ng hustisyang para sa kanila. Siguro yung tatay ko rin baka mapayapa na sa langit. Bakit? Nakamit mo na rin bang hustisya? Wala, pero bumalik na ako sa dati kong sarili. Baka ngayon, nagsasaya na siya sa taas. At sigurado ako ron. Kung ganun, edi magsaya na rin tayo para sa pagkakaibigan. Sige, para sa pagkakaibigan. Bagong simula, bagong kaibigan, at bagong buhay. Yon! Para sa masayang buhay!